Sa ibang balita, iginiit ng Department of Justice na may sapat na ebidensya para sampahan ng kaso si Attorney Harry Roque ng Qualified Human Trafficking kaugnay ng operasyon ng Lucky South 99. Dahil dito, sinabi ng DOJ na tinututukan ang plano ni Roque na kumuha ng political asylum sa the Netherlands. Narito ang sentro ng balita. Susubukan ng Department of Justice na harangin ang hiling ni Attorney Harry Roque na political asylum sa Netherlands. Ayon kay Department of Justice Undersecretary Nicholas Felix T., ipaparating nila mismo sa gobyerno ng naturang bansa na walang halong politika ang kinakaharap na kaso ni Roque na qualified human trafficking sa Pilipinas. Ipaparating talaga namin sa pamahalaan ng Netherlands to, ipapakita namin sa kanila na itong kaso na to ay hindi talaga case of political persecution dahil maliwanag, no? Human trafficking to. Hindi naman to yung mga kaso na may kadalasan may bahid ng politika. Sabi pa nga ni T, matagal na naman anya talagang paratang ni Roque na political persecution ang ginagawa sa kanya sa Pilipinas. Pero para sa DOJ, malinaw na may sapat na ebidensya para sampahan siya ng kasong human trafficking dahil lumutang talaga ang pangalan niya na sangkot umano sa operasyon ng Pogo sa Porac, Pampanga. Maliwanag, no? Kasi yun tinira ng PAOK at ng CIDG itong Porac sa Pogo, wala naman silang intensyon, no, na idamay si Attorney Harry Roque. Wala tayong magagawa. Lumutang yung pangalan niya. Pagtapos lumutang yung pangalan niya, dami niya mga sinabi na nakasama pa lalo para sa kanya. Kaya wala din magagawa yung pamahalaan, no? At alam naman natin, seryoso tayo dito sa laban natin kontra illegal Pogo. Matatandaan na sinampa ng DOJ ang kaso sa korte sa Angeles, Pampanga dahil lumabas umano sa investigasyon na bukod sa pagiging abogado, siya rin ay lumapit sa PAGCOR para magkaroon ng lisensya ang naturang Pogo. Bagamat depensa ni Roque, siya ay abogado ng Whirlwind Corporation at hindi ng Lucky South 99, tinuring ng mga piskal na iisa ang dalawang kumpanya. Sa oras naman na ilipat na ang kaso ni Roque sa Pasig City Court, alinsunod sa utos ng Korte Suprema, hihintayin ng DOJ ang arrest warrant. Kahit wala siya sa Pilipinas, maaari pa rin siyang ipahabol sa International Police Crime Organization o Interpol. Maaari natin ipawalang visa yung kanyang passport at pangalawa, maaari tayong humiling ng tulong sa Interpol at ilagay sa red notice ang mga akusado na ito. Bukod kay Roque, kasama din sa sinampahan ng human trafficking case sina Cassandra Leong at Dennis Cunanan. 48 ang lahat ng akusado sa kaso. Sakali naman anyang mapatunayan na may sala, maaari silang maparusahan ng 20 hanggang habang buhay na pagkakakulong. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.